every relocation ay magkaroon ng sa ano kasi ina-apply na nila ngayon sa Quezon City yung in-city housing, kumbaga saan doon na nila re-relocate. Ito naman, ang gagawin natin parang in-community, inside the community, yung employment. Yun lang ang kailangan. Yun lang ang kailangan. Para at least, sabi ko nga, hindi naman ako against yan. Wala naman tayong magagawa. Nagkataon na, syempre, ang spill over ng pag-unlad ng mga cities, especially Quezon City, talagang Bulacan. Ang kasunod niya, Valenzuela. Bulacan, actually, Valenzuela kasi napupuno na rin. So, dito talaga ang punta niya. So, hanggat pwede pa, hanggat kaya pang remedyohan, hanggat hindi pa talaga totally na fully develop ang areas natin na housing, maagapan. Ako. Ang napasok lang natin dahil sabi nga natin is para for a start na any livelihood trainings kasi, ang number one na problem is market. Like for example, ako nakikita ko, punta ka sa isang relocation. Magbigay ka ngayon ng training, which is ginagawa rin namin. Yung training na binigay mo is hairdressing, massage therapy, o kaya ay facial, makeup, or food processing. Okay. Nalaman nila, natutunan nila, nabigyan mo nga rin ng kaunting puhunan. Pero ang problema is yung market. Paano bibili yung kapitbahay nila na wala na ng trabaho? Bigyan mo sila ng grocery, ano yung pambibili ng kapitbahay nila dun sa grocery? So, ang kailangan is employment talaga. Ang kinakailangan ay hindi band-aid solution na training. Ang kinakailangan talaga is bibigyan mo sila ng complete package. Ano yun? Business, and at the same time, employment, at the same time, market na rin. So, yung sa proposal natin na yun na sinasabi nga po natin na kausap po sa NHA na try namin baguhin, ulit. Simple lang po For every housing project na iuwi sa bawat bayan, see to it na merong provision na magkakaroon ng area for industrial and commercial. Pero under naman to ng monitor and supervision ng DNR, ng DTI, para ma-check talaga at ma-regulate na ano-ano lang bang mga establishments or factory na hindi siya hazardous sa community. So, ano yung kagaya ng garments, hindi naman masyadong yan. So, yan yung mga proposal natin. Tapos, bibigyan natin sila ng market. Uobligahin natin ang government, national government, na, kunyari, let's say na itayo natin is garment factory. So, bigyan natin ito ng allocation, ng quota. Siguro naman yung 20% na yun, baka gahulin pa sila ng tao. Diba? Kasi ang laki niyan. Ang laki ng 20% na yan. Actually, wala pa nga akong figure. Pero tinacheck ko ngayon sa PMT, NAFT, kung magkano yung total amount na nauwi sa uniforms. Then, more or less, magkaroon ako ng specific amount and idea kung paano at kung magkano ang papasok na pera doon sa pinopropose. So, nagpapakuha ako ng kasi sabi mo, pwedeng gawin dyan yung medyas, pwedeng gawin dyan yung shorts. Sabihin na natin, baka pati undies dyan, pants, t-shirt, polo, maraming sinusuot ng militar. Ang bag naman, dito sa Bukawi, may katakti tayo. Ang gumagawa ng bag dito sa Cambao, napakarami. Bustos, oo. So, yung military bags, yung mga, parang nag-induce ng pondo ang gobyerno, and then gobyerno rin ang magbibigay sa kapital, and then gobyerno rin ang bibili sa walang mawawalang pera. Ikot lang. May ikot. Diba? Walang mangyayari. Hindi sabi nga natin, yung isang bagay hayaan mong nakatayo dyan, talagang pwede. Yung nakatiwang-wangang lupa, pwede mong tamnan yan Pero pag sinabi mong bawal tamnan yan, hindi tatamnan yan. At kung pababantayan mo at babakuran mo, hindi tatamnan yan. So, what I'm trying to say is, just imagine, napakaliit ng problema
Pero ang isang sakripisyo mo is yung welfare ng nakararami na taxpayers. Just imagine, bakit hindi ka maglagay ng tao na magbawal doon? Then, simple lang, turuan natin sila. Kung hindi nila alam, turuan nila. Once na naglagay sila ng tao doon at nagkaroon tindahan doon, isang ibig sabihin doon, nakorap yung tao nila doon, nagpabayad o nabayaran. So, isa lang ang sasabihin mo, nilagay kita dyan para walang magtinda. Pag may nagtinda dyan, kaso ka, kulong ka dahil nagpa-bribe ka or may korupsyon. Pinayagan mo yan. So, sino ngayon ang magpapatinda dyan? Kung ikaw ngayon ang naka-assign doon na enforcer, hindi ka magpapatinda doon kasi bawal. Parang palengke lang. Diba ang sidewalk? Pag sinabi ng mayor na walang magtitinda sa sidewalk, yung market master, lilinisin yan. Pero pag nagkaroon yan, alin sa dalawa? Sinuway ng market master at siya ay pumasok sa hindi magandang usapan or pinayagan na siya ng mayor na sige. Paano ba? Ganun lang naman yan. So hindi pwede na ang gagawin ay kaya lang nila sasabihin, kaya tinatagal is pagtitinda. Hindi siguro. Kung makikita mo naman yung mga tao na tumakyat at saka tumatawid dyan, ang katwiran mo lang is may nagtitinda kaya ayaw mo silang bigyan ng unfair naman kasi taxpayer siya. Taxpayer siya. So, ang binigyan mo lang ng pagkakataon, ang binigyan mo lang ng dahilan doon, yung kapritsyohan mo na hindi mo kayang pantayan. So, ibig sabihin, wala kang karapatan para maupo dyan dahil wala kang political will. Ganun lang yun. So, marami na nagsabi niya na nagtanong na sinabi rin na baka ikapagtindahan. Kahit nga yung mismo yung kasama ko sa sasakyan. Sabi ko, kuya, kasi baka pagtindahan. So, sabi ko, parang napakababaw. Napakababaw. Iaalis mo yung isang serbisyo na kailangan ng tao dahil hindi mo kayang gampanan yung tungkulin mo. Meron pa po, for peace and order purposes daw. Yung halimbawa, kasi, di ba, wala yung mga ilaw, yung mga footbridges. Yun, minsan daw nagiging pugad. Katulad sa may Ateneo, di ba, yung footbridge doon na open dati. Ang problema kasi... Ay, open na yung bubong pala. So, ibig sabihin, marami namang mga designs ngayon na para maging lighted yan. May mga solar panel na nga, tapos meron na nga mga... Kasi tingnan mo, we keep on saying na punta ka ng Hong Kong, covered, punta ka ng ano. Do you think hindi rin nagkakaroon ng ganong krimen sa mga lugar na yun? Pero ang ini-improve nila is yung police visibility, ang ini-improve nila yung knowledge nila at yung kaalaman nila kung paano nila mabibigay yung tamang peace and order. Pagka ganyan ang naging katwiran lagi, wala nang, hindi nauusad yung gobyerno natin na parang merong isang magandang bagay kasi merong isang maliit na problema, huwag na nating ibigay. Parang pagkain. Masustansya yung isang pagkain. Lahat ng pagkain may sustansya yan. Pero it will cause also some, sabi nga natin sickness. Pero mas marami pa rin yung maibibigay sa yung sa katawan. So, ibig sabihin, hindi ka nakakain. May paraan naman para hindi mag-accumulate sa katawan. Exercise ka. Kumain ka na moderate lang. Huwag mong ubusin. Pero hindi mo totally na diniprive yung tao. Yung word na diniprive mo yung tao na ma-experience siya yung servisyo na kailangan ng gobyerno sa kanila.